the Lord. Ganun pala kabilis dito. Akala ko mamaya-maya pa, nagdirin-dirin ko pala tayo. But praise the Lord, napakabuti ng Panginoon. Amen. So, praise the Lord at nakarating po kami dito kasi puno yung shirot doon sa Tel Aviv. Pero ayun, nag-away-away na po sila kaya naka-taxi kami na lang. So, praise the Lord. At nakarating sa kami dito na safe. Praise Jesus. Amen. So, palakpakan natin. Amen. So, tayo po ay manalangin. Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa protection and guidance na ipinagkaloob mo at nandito po kami safely at patuloy mo kaming bigyan ng liwanag, O Lord, yung kagalingan, katalinuhan at wisdom, O Lord, para ibahagi ang inyong gustong ibahagi dito sa Jerusalem Outreach na pinapangunahan ni Sister Lorna and Brother Roque in Jesus' name. We pray that your word will be upon them, even for Sister Vilma, in the mighty name of Jesus. Open our heart to listen and to receive it, and we will apply it in our life. At kami po ay magbubunga ayon din sa iyong salita in Jesus' name. We thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakakaba. Bakit ako nakakaba? Amen. So magandang gabi po sa ating lahat at ang hinanda ko pong topic ngayon is all about love. Hindi man po month of the love, pero araw-araw, everyday is love. Amen. So ito po ay matatagpuan sa Mark 12 verse 30 to 31, the greatest commandment. Amen. Sabi niya dito, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no command greater than this. Amen. So this is a command for us to love God, everything we have, with all our heart and with all our soul, our mind, and even our strength. Amen. So it means na we must do our best to love God with all our life, buong buo sa ating buhay, hindi lang dahil sa isip po natin or sa puso po natin, but buong buhay po natin, hindi 50-50. It must be 100%. Amen? So, kahit yung mga Israelite before na tinawag ng Panginoon mula sa Egypt hanggang dito sa Israel, sinabihan din niya po sila na love the Lord your God with all your heart. Makikita po natin yun doon sa nabubulol ako dito sa Deuteronomy 6:5. Sabi niya doon sa love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen? So hindi lang po para sa atin ito, pero lahat po tayo na kailangan po natin mahalin ang Panginoon. Amen? Dahil alam ng Panginoon, pag ito ay mangyari sa atin, ito ay para din po sa ating kabutihan. Amen? Hindi po tayo mapapahamak kasi alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo po ay susunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, sabi niya doon sa Deuteronomy 6:3, sabi niya, hear Israel, and be careful to obey so that it may go well with you, in that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestor, promised you. Amen? So, yung pinare-remind ng Panginoon na magiging careful po sila sa pag-obey ng commandment, lalong-lalo na yung priority sa Panginoon. So, napakahalaga na mahalin ang Panginoon para tayo po ay magbunga ng kabutihan, di po ba? So, honey and milk, prosperous. So, na-research ko po ito sa Google, sabi, ibig sabihin ng milk and honey, ibig sabihin doon is
it symbolizes God's provision and spiritual growth, natural abundance, and marami, lahat ng magagandang plano ng Panginoon, nourishment, di ba? Yung blessing, di po ba? So, kung ito po ay sinunod ng mga Israel, talagang sila ang center of blessing po talaga. Di po ba? Di po ba na sila yung source of blessing, sila ang source of love, peace, pero nag-disobey po sila. Pero mahal pa rin po sila ng Panginoon. Amen? So, it's a lesson for us na ganun din po ang gawin po natin na, ganun po ang gawin po natin na we must be careful to obey the commands, that we must love the Lord with all our whole life, not only for heart, but all for our life, even our kalakasan, kasi ang Panginoon ang nagbigay ng ating kalakasan and even our life. Amen? So, be careful to carefully obey the command of God. Amen? So, at maaasahan po natin na hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Kasi napakaliwanag sa Biblia na if we listen, if we obey to the Word of God, ay tayo po ay mabibless, or hindi lang mabibless, pero ang lahat ng kabutihan sa ating buhay ay mangyayari. Nag-uumapaw sa ating puso at sa ating mga pamilya. Amen? At ito po ay dadaloy sa lahat ng bansa. Universe. Become an influence in lahat ng mundo pag lahat po tayo ay nag-o-obey sa command ng Panginoon. Amen? So, ayan. So, pag naintindihan po natin ang puso ng Panginoon kung bakit niya ito binigay sa atin, is tataas din, lalago yung pagmamahal din po natin sa ibang tao. Amen? So kahit yung kaaway po natin, mamahalin din po natin yon. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Di po ba, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, pag may kaaway po tayo, anong lumalabas sa ating bunganga? Cursing. Amen? So, hindi blessing. Kaya, napakabuti na sundin ang pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So, di ba, we are, sinabi din ni Panginoon na i-pray kung may kaaway po natin, i-pray po natin sila, and we must love our enemy. Mababasa po natin yan sa Matthew 5 verse 44. Amen? So, kung walang pagmamahal na nanggaling sa Panginoon, hindi po natin kayang magmahal sa ibang tao. Amen? So, praise the Lord because He loved us unconditionally. We must also love Him. Amen? So, let us respond to love Him also. Okay? So, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kaya ba nating magmahal sa ating mga kaaway? Di ba? Hindi po. Pero, because of the love of God, kayang-kaya po natin. Even, kaya po natin mag-commit sa church or even mag-submissive sa ating church, sa leader na kahit ayaw mo, pero dahil mahal mo yung gagawin mo para sa Panginoon, you do it by the presence of the Lord. Amen? Because of love. Amen? Praise the Lord for that love. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen? So, sabi na dito, let us continue to grow in loving God. Amen? Focus to Him, stand for His word, because God loved us first. Amen? Ito po ang napakahalaga na hindi tayo nagmamahal sa Panginoon dahil mahal po natin siya, pero mahalin po natin ang Panginoon dahil minahal niya tayo. Una. Tama ba yun? Amen. Minahal tayo. Amen? So, He loved us first. So, all things begin with God. Kaya niya ibinigay si Jesus Christ sa atin para lahat po tayo ay maligtas. Yun po yung sinasabi doon sa John 3:16. Amen? So, yun.
naligtas po tayo. So, mahalin po natin ang Panginoon dahil mahal po niya tayo. Amen? At mababasa po yan sa 1 John 4:10. Kaya nga po, dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagsiselebrate. Amen? Tayo po ay nagsiselebrate for Thanksgiving. Thanksgiving. Now, we are grateful kasi dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay naligtas at kaya na po nating tumawag kay Abba Father. Amen? Amen. Dahil din sa Panginoong Hesukristo, sa pagmamahal ng Abba Father, tayo po ay nagsama-sama para purihin po siya, di ba? Kinanta po natin kanina na halina't sama-sama at purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya praise the Lord dahil sa pagmamahal na yun, tayo po ay nagtipon-tipon na purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? So let us continue loving God, focus po tayo sa kanyang pagmamahal, hindi sa pagmamahal ng ibang tao. Amen? So talagang focus po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi pag ito ang inuna po natin, lahat dito mayroon tayo sa buong mundo, kaya po nating mahalin. Amen? Yung sinabi ko kanina na even our enemy, kaya po natin mahalin ang ating kaaway. Diba? Napaka-impossible po yun. Pero in God's present, we can do it. Amen? Amen. So, wag din po natin i-allow ang maling katuruan sa ating buhay na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, okay lang na hindi tayo magsimba or okay lang na hindi tayo makinig. So, hindi na po natin i-allow yan sa ating mga sarili dahil ipakita po natin na talagang mahal na mahal po tayo ng Panginoon and we respond to honor Him, to worship Him because He loved us. Hindi dahil sa gusto lang natin mag-worship or or dahil gusto lang natin kantahin po siya, pero we worship and we sing to the Lord because He loved us. Amen? So praise Jesus. Thank you. So remember na we must careful to obey the command. We must follow. We must respond to the love of the Lord para hindi po tayo malinlang sa gawain ng kaaway. Amen? So hindi naman para kay Panginoon ang lahat ng ating ginagawa to respond for loving Him, but para din po sa atin. Amen? So, praise Jesus. So, sabi pa niya dito, let us continue to guard our heart. Sabi na doon sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? So, if we love God, we must guard our heart. Kasi kung ano ang nasa puso po natin, yun po ang lumalabas sa ating bunganga. Kaya kung nag-uumapaw ang puso po natin ng pagmamahal, kasiyahan, at mapagpatawad, yun din po ang lalabas sa ating bunganga. Amen? So, yan din po ang ating action at yun din po ang nasa isip po natin. Amen? So, si Solomon, alam po natin na ang kwento ni Solomon ay hindi po niya pinotrektahan ang kanyang puso, kaya siya nagkasala. Amen? Kaya nga sinulat niya ito dahil natuto na siya at sabi niya, guard your heart. Amen? Amen. Kahit kabilin-bilinan ng kanyang ama na si David na sundin mo ang utos ng Panginoon at pagtatagumpayin kanya. Pero na-deceive po siya sa magagandang babae po ba? Amen. Last. Amen. Na-deceive po siya, pero kabilin-bilinan din ng Panginoon na huwag kang makikipag-asawa sa mga ibang lahi dahil aakayin ka nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero hindi po nakinig si Solomon, kaya ayan, let us guard our heart na lagi tayo mag-focus sa Panginoon and we must obey. Amen? So, ayan, mababasa po natin yan sa 1 King 2 verse
1 to 3. Yun po yung bilin ni David sa kanyang anak na si Solomon. Amen? Kaya, ayan. So, si Solomon, maganda yung pag-i-start niya sa Panginoon. Pero, nang matanda na siya, yun, naakay na po siya sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Kaya napakahalaga po talaga na we must, if we start to honor God, to love God, we must protect our heart hanggang sa ating kamatayan. Amen? So, praise Jesus. So, si Solomon, hindi po niya pinoprotektahan ang kanyang puso. So, it's a lesson for him. Kaya, sundin po natin na i-guard po natin ang ating puso para sa Panginoon at hindi po tayo matulad sa Kanya. So that we will not lead into idolism. Amen? Kasi idolism lead us into another sin. Amen? So, naging dubli-dubli na ang kasalanan ni Solomon dahil imbis nga pangangalon niya lang, pero nagiging idolism na rin. Amen? Kaya napakabuti na sundin po natin ang salita ng Panginoon dahil ang Panginoon is a jealous God also, and He is a just also. Justice God. Amen? Sabi niya dito, so 1 John 2 verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Amen? So, yan yung sinabi ko kanina na ayaw ng Panginoon na may kahati po siya dito sa buong mundo. Pero ang gusto niya, laging focus po tayo sa Kanya at huwag po tayong mag-alala kasi ng buhay po natin ay nakasalalay sa Panginoon. Alam na alam niya ang ating kailangan, kaya huwag po tayong mag-alala. We just focus unto Him. Amen? Ang nasa mundo ay temporary lang. Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili. Di po ba? Anong verse na yung sabi niya doon? Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. Amen? So, amen. Praise the Lord. So, let us obey God's command to love Him with all our heart, mind, soul, and strength. Amen? So, to love God is obedience. Amen? So, ang pagmamahal din sa Panginoon ay may kasamang pag-obey. Also, it's not perfectionist, but we must obey. Amen? So, katulad din ni David, he committed sin. Although na he obeyed God, but he committed also sin, but he recognized his sin, kaya po siya nag-repent. Yes. Amen? So, magkaiba po sila kay Solomon. Nagkasala po silang dalawa, pero si David, na-recognize niya when Nathan rebuked him, nag-ask siya ng forgiveness sa Panginoon. So, ganun din po tayo na kahit alam po natin na may Panginoon tayo sa ating buhay, pero sometimes hindi po natin may iwasan na tayo po ay nagkakasala, but if the Holy Spirit convict us, we must repent. Amen. We must ask forgiveness to the Father kasi napakahalaga na mag-forgive din po tayo. We must accept ang ating kasalanan na ginawa po natin, kagaya ni David. Amen? So, nakasulat doon, kaya yung sinulat ni David doon sa Psalm 51, a prayer for forgiveness. Amen? Dahil sa kanyang, yung grabing pag-forgive, pagpapakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon, na grabe yung, sabi niya, search my heart, O God. Amen? So, renew my heart and put a new spirit in me. Yun, masasabi po. Kung may time po kayo, basahin po natin yan sa Psalm 51. Buong-buo po yan. Amen? So, we are not always good in obedience, but let us acknowledge God if we commit sin. Balik tayo sa Panginoon. Amen? So, at siya na po ang bahala sa atin. So, the more we obey God,
more miracle happen to us. Amen? So praise the Lord. Praise the Lord. So napakabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy po nating mahalin ng buong buo na ang Panginoon, and we must obey Him. Not only for the law, kasi minsan dahil hindi sa ating, sa ating hindi sa gawain natin nagbe-base ang Panginoon, kundi sa puso po natin, kung ano ang laman ng ating puso. Amen? So let us love and obey Him with all our heart, soul, mind, and our strength. Amen? Amen. Praise the Lord. So let us worship Him also. So hindi man tayo perfect, pero pag na-convict, sinabi ko kanino, pag na-convict tayo agad, ay repent agad and worship the Lord. Sinabi din ni David doon sa Psalm 51, open my lips, Lord, my mouth will declare your praise. Amen? So, ayan. So, let us now bow down our knee to ask forgiveness and magpatulong po tayo sa Panginoon na i-open again yung mouth po natin, even our heart, our ears, para mag-focus to love the Lord, na kahit nagkasala po tayo, but God will forgive us. Amen? So, dito, say, amen? So, parang si David, nang nagkasala po siya kay Bathsheba, nagbunga po yun. Pero, nagduble-duble ulit yun. Nagduble-duble yung kasalanan, kaya nakakatakot magkasala kasi nagduble-duble. Nagduble-duble. Imbes nga adulterous din, pero naging murderer din po si David. So, pareho sila ni Solomon, kaso magkaiba po sila sa pagkadoble ng kanilang kasalanan. Pero ang ginawa ni David, nang nag-repent siya, nag-fasting po siya, nag-pray po siya, at laging nananalangin. Nagbabaka sakali po siyang mabuhay yung bata, pero hindi po yun inalaw ng Panginoon. Bakit? Kasi kung maliit po talaga, hindi po yun iaalaw ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya kung mali, i-accept po natin na talagang mali po natin. Kaya yun. Kaya nung namatay na yung bata, bumangon si David at nagpuri sa Panginoon. Kasi wala na siyang gagawin. Ano pa bang gagawin niya? Kasi wala na yung bata. Kundi, purihin ang Panginoon. Amen? So, praise the Lord. So, main po siya and pumunta po siya sa bahay-sambahan. Amen? Mababasa po natin yan sa 2 Samuel chapter 12. So, basahin po natin yan kasi maganda kasi pag nabasa po natin ng buo. So, mahaba-haba po yan. Amen? So, ayan. So, kahit anong pagkukulang po natin, kasalanan po natin, it is our motivation to grow sa pagmamahal ng Panginoon. It is our opportunity na tumawag sa Panginoon at magpasaliksik sa Panginoon para i-lift up po tayo ng Panginoon, kasi kung tayo-tayo lang, hindi po natin kayang i-lift up ang ating sarili ba? But we need God. Amen? So, let us continue to focus to the Lord. Amen? So, kung ang pride po natin, ang Panginoon ay kung pride ang umiiral sa ating puso, isurrender po natin sa Panginoon po yun. And let us humble our heart na ang Panginoon ang nakakakita sa ating puso. Amen? Siya po ang nakakaalam at siya po ang mag-guide po sa atin kung ano ang ating gagawin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya, and by faith we must believe in Him. Amen? So, ayan, believe that God loves us so much. He cares about us. So, He provide everything for us. So, ang gawin lang po natin ay mag-respond sa Kanyang pagmamahal. Amen? Yung lagi po nung pinapaalala sa atin is to love Him with all our heart, mind, soul, and strength. So that someday He will say
that welcome to my house. You are in. Amen. So, welcome to my house. Sister Vilma, come. Welcome. Amen. So, praise the Lord. So, kung nag-oobi po tayo lagi, yan. We are welcome into His house to glorify Him and to honor Him na internally. Amen. So, praise the Lord. So, let us continue to commit our heart to be submissive to the Lord, hindi sa mga tao, but with the Lord. Amen? So, praise the Lord. So, yun lamang po na I hope na may natutunan po tayong lahat. Glory to God. Amen. Hallelujah. Pagpakan po natin. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, Father in heaven, once again, we thank you so much for your word. Lord, we thank you for your unconditional love to each and everyone, O God. We know, O Lord, that you love us, O Lord. And Lord, we surrender our heart to you, O God. At patuloy mo, O Lord, na saliksikin ang aming puso. Kung ito po, O Lord, ay nakafocus po sa iyo, O Lord. At kung hindi po, O Lord, tulungan mo po kami, O God. Tanggalin mo, O Lord, ang mga distraction, O Lord. At i-focus mo ito para ikaw, O God, ang aming mahalin ng buong buhay po namin. With all our heart, mind, soul, and even our strength, O Lord. Let it be that it will happen in our life. That we must love you and obey you in our life. In the mighty name of Jesus. To walk with your word, O God. To walk with your Holy Spirit, O Lord. Dahil alam po namin na ito, O Lord, ang inyong kagustuhan sa aming buhay. So let it be, O Lord. Protect us, O Lord. Help us, O Lord, to guard our heart dahil hindi po namin kaya itong gawin. But Lord, we surrender up to you, O Lord. Marami po kaming kakulangan, o marami po kaming kasalanan, O Lord. Minsan kami po ay inaalaw po namin ang puso po namin para ma-distract sa mundong ito. But Lord, we surrender unto you, O God. That help us, O Lord, na magiging puso, ang aming puso, O Lord, ay malinis na naglilingkod po sa iyo. Malinis, O Lord, na nagpapakumbaba, na i-offer ang aming buhay para sa iyo lamang in Jesus' name, O Lord. We declare, O God, that your love will be upon us, O Lord. Your peace will be upon us, O Lord. Even for our serving to you, O Lord, for sa aming paglilingkod po sa iyo, O Lord, we declare that we are always victory upon victory, O Lord. We declare that we are always growing, O Lord. Maraming distraction, O Lord. Maraming persecution, O Lord. But Lord, we pray, O God, that you will be the one to lead us, O Lord. You will be the one that you are the head in our life, O God, not the tail, in the mighty name of Jesus, O Lord. Lord, patuloy mo, O God, na pagbungain ang bawat isa, O Lord. Ano man, O Lord, ang naintindihan po nila ng salita mo, O Lord, bless it, O Lord. At ito po ay mangyari sa kanilang buhay. At sa pag-a-apply po nila, O Lord, sila po, O God, ay nagbubunga kahit saan po sila, lalong-lalo na, O Lord, sa bahay ng kanilang employer in the mighty name of Jesus. Lord, binigyan mo na po kami ng ilaw, O Lord, even salt, O Lord. So let it be, O Lord, that we will become light and salt wherever we are in the mighty name of Jesus. Let your power, we claim, O Lord, the authority, O Lord, the power of the Holy Spirit is in us, O Lord, that cover it, that no work of evil will snatch in our life, but we are sealed, O Lord, in the mighty name of Jesus, O Lord. Continue to fill us, O Lord, with your power, with your Holy Spirit, with your word, even for your love, O Lord, that we will never, hindi po namin iisipin, O Lord, na mag-backslide, but we will focus unto you, O Lord. Hindi po na po kami mag-idolize, O Lord, but Lord, we will focus to love you more, O Lord. So let it be. Thank you, Jesus. Even, O Lord, sa pag-uwi ni Sister Vilma, O Lord, I pray for protection, O God. Yes. Makakarating po siya sa Tel Aviv, O Lord, safely by your presence and by your protection, O Lord. Let the power of the
Yes, Lord. Blood will protect him, oh God, that he will arrive in Tel Aviv safely in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, amen. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen.